Kung mapag-usapan lang natin yun dun nga sa residency. Siyempre mangyayari at mangyayari sa buhay ng isang doktor yung may pumapanaw na pasyente. Ay, oo. Oo. Matanong ko lang kung gusto mo lang mai-share, paano mo hinandle yung unang-unang pasyente mong, yun, Masakit siya, kumakabilang buhay? masakit siya. Ah, ano, may mga deaths na wala ka na talagang magagawa. Dumating yung pasyente, aksidente, marami yung tama, you try what you can do. Pag namatay yung mga ganon, well, hindi siya, parang expected mo siya. Pero may mga patients na medyo malapit na sa'yo, matagal mo ang inalagaan. Tapos yung parang wala kang magawa, you try your best, yun medyo masakit yun. Oo, Masakit kasi nagiging actually, na yung doktor din ni tatay, as in dahil more than 10 years na namin siyang parang kang family friend na rin Oo, talaga. Kaya actually parang nangyayari talaga siya. Nangyayari talaga siya. mahal na rin talaga nung doktor yung mga pasyente. So, mukhang tanong ko lang, Dok. Syempre matagal mo nang ginagawa yan. Darating ba sa point na medyo mas madidesensitize ka na sa ganong mga pangyayari or parang every time medyo may kirot pa rin talaga? Parati meron Parati naman siya meron. Tapos every time, i-backtrack mo kung ano nangyari. Gets. Titingnan mo kung saan nagkamali, kung meron ka bang ginawa. Parang, parati siyang merong kirot. And at the same time, dapat may matutunan ka. Gets. Learning pa rin talaga. Dapat may matutunan ka. Parang, magiging walang saysay yung death ng pasyente kung wala ka natutunan doon. Oo. Dok, kung makapagbigay ka ng isang specific example ng case na parang yung natutunan mo after that case is medyo naging malaki rin talaga yung impact sa practice mo. Specific? Well, nothing specific naman. Nothing specific lang. Pero, ano lang, I guess, pagka may patients na, Ay, sorry. Ay, kapatid ko. kahit ano, Wait lang. Wala ko, kapatid kami. Meron siyang ASD. oo. Oo. Ay, lak mo natin. Kahit, Balik tayo doon. kahit naman hindi deaths kahit morbidities lang, nagkaroon ng problema, naglagnat yung pasyente, dinugo yung pasyente, parang iba-backtrack mo, titingnan mo kung ano nangyari. I think ang key na take away ko doon sa pag nagkakaroon ng morbidities or complications, una mong titingnan na ano yung pwede ko matutunan dito. Yes. Always. And I think that's true with life as well. Yeah, oo. Pag may nangyayaring masama, parang ang tawag ko nga doon tuition Tuition, Tuition, yun yung sacrifice diba? mo for that learning. No? Oo, di ba? Para yun yung, kumbaga, yun yung binayad mo. Oo. Kasi dahil may natutunan ka. Kasi magiging senseless yung mga pinagdadaanan mo problema. Wala kang matututunan. Oo, pag sabihin mo lang, okay lang yan. Oo. Dok, ito, matanong ko lang, medyo pasok tayo sa philosophy or sa view mo nga sa buhay. Siyempre, marami kang nasaksihang mga masasaklap na pangyayari. Like, yun nga, kamatayan. Usual sa'yo yung pag nakakakita ka ng kamatayan. So, pagdating sa sarili mong buhay, ano yung epekto nun on how you see your mortality ba? Medyo mabigat, pero How I see my own mortality. Well, actually, myself, hindi naman talaga siya nagbago. I've always been a believer na parang meron lang tayong certain na time dito sa mundo na we have to make do kung ano yung pinakamagandang pwede natin gawin dito sa mundo. 'Di ba? Pero in terms of, well, may kita mo yung fragility ng tao. Kung gaano ka-fragile yung tao. Sa mga accidents, may kita mo na kahit gaano siya ka-successful, walang magagawa ang pera pagka mamamatay ka. Pagka may mangyari sa'yo, kasakit ka. So, it makes you focus on the more important things in life. totoo yun, totoo. So para sa'yo, Doc, ano yung mga most important things? Pamilya.
Pamilya, Pamilya definitely. Oo. Nakita ko nga yung Facebook mo, Pamilya. sobrang family man mo pala. No? Ilan anak mo? 5? Lima, grabe. Ay, hindi. Ay, nakita ko kasi yung picture mo. Dalawa lang. Ah, Hindi, mga pamangkin ko mga yun. pamangkin So, pala yun. mga anak ng ano ko. Gets. ng brother-in-law ko. Oo. Hindi, kunyari, kung may i-detalye mo pa, pamilya, ano pa yung mga ibang... Pamilya. Of course, trabaho. This work is... Kasi nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. I actually like this. Natutuwa ako sa work ko ngayon. Medyo specialized na kasi yung ginagawa ko. I handle mostly kidney stones. Kidney stones, Mostly kidney stones. I do a little bit of prostate. I do a little bit of hernias. Pero mostly, more than 90% ng ginagawa ko, kidney stones na. So, I think, saka yung pagtutugtog, Ayun nga importante talaga sa akin nabibigyan mo yun. talaga siya ng oras. Oo. No? Hindi kasi, sayang eh. Oo. Sayang siya eh. Hindi ba, marunong na ako eh. Marunong na ako tumugtog eh. Nai-enjoy ko yung pagtugtog. Kung iiwan ko siya, parang sayang. Sayang talaga. Yung Parang skill, magaling no? ka magluto. Ba't di Tapos ka biglang, magluto, ba't di di ka ba? magluto? Totoo. Di Sayang. ba? Sayang, magaling mag-drawing. Ba't di ka mag-drawing? Sayang eh. Sayang siya. Tsaka pa nagkikwentuhan tayo, dati naalala ko, nasa Bigs kaya tayo, sinabi mo talaga, hindi, kailangan ko to eh. Hindi talaga pwedeng wala, kailangan ko to eh. No? Kasi, parang to break the monotony din. Kasi medyo routine eh. Araw-araw, ito ginagawa ko. So sometimes, kailangan din na may ginagawa kang iba. Na medyo pamilyar din, na masarap. Masarap talaga tumugtog Sarap eh. Diba? tumugtog Sarap talaga. talaga Yan tumugtog. yan yung experience na minsan yung ibang tao na hindi musikero, parang hindi nila magets yung sobrang passion na kahit minsan, yung wala kang kinikita, wala kang, kahit wala nanonood minsan. Pero yung mismong tumutugtog ka lang na may iba kang musikerong pare-pareho kayo ng trip, tapos ginagawa niyo yun. Kahit wala nanonood, ang sarap talaga tumugtog. Sa totoo. May certain rush yan. May certain na adrenaline rush. May ano siya? Yung pag, lalo na sa malaking stage. Ayun. May certain, parang ganun pag nag-o-opera, Chong. Pag nag-o-opera ka, may certain adrenaline rush din. Bakit ba inaantok ka? Pag nando ka na, pag ikaw na yung nandoon, mawala siya. Gets. Parang may flow state din dun, no? Oo. Tapos, go-automatic siya. Pagkatapos, dun maramdaman yung pagod. Nakakatawa siya. Ganun din ang tugtog. Ang tugtog, di ba pag na-stage ka, biglang mabubuhay ka. Tapos, in tune ka sa lahat ng naririnig mo sa stage. Yun yung tinatawag din ng flow state nga ata. Yung parang nawawalan na yung, kahit yung consciousness mo dun sa ginagawa mo, parang nawawala na parang hindi mo na iniisip yung ginagawa mo pero lumalabas ng maganda. Oo. Eh,